Did you know? Dapat pa bang uminom ng alak ang mga Kristiyano? Alam nyo, madalas na pinagtatalunan yan dahil sa maling pagkakaunawa. Ephesians 5:18, do not get drunk that leads to debauchery. Drunk that leads to debauchery, hindi uminom lang. Bakit ba pinagbabawal ng Biblia ang paglalasing? Dahil ito ay nakasisira ng matinong pamumuhay. Kasi nga, pag nalasing na ang tao, nagiging palalo na, mayabang. Kaya pag sa kwentuhan, lagi siyang bida ang gusto niya. O pagkatapos, iba dyan, naghahamon ng away. Alam mo, mga immortal. O ano pa? O paglasing na, nang-aagaw na ng mic, kahit hindi sa kanyang kanta, kantayin niya na yun, kaya dami naiinis. At meron pa akong kilala. Pag uminom yun, sigurado iihi sa higaan. Every time na ganun, ihi ng ihi sa higaan. O tapos sasabihin niya sa akin, nakakaya ba yung ginawa ko? O, kung nakakaya yung magnakaw, gumanon pa. O ito naman yung banat ng mga humahawak ng Biblia. Sasabihin nila yung 2 Corinthians 5:17, isa ka ng bagong nilalang. Ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:17 na bagong nilalang ay ang espiritu, na ang ibig sabihin ay ang born again Christian. At wala yung kinalaman sa pag-inom-inom. Kaya kita mo, pag may reunion, hindi na sumasama. Pag may get-together, lalo na ang pamilya, hindi na nagsasama. Bakit? Kasi inaakala nila na masama ang pag-inom. O ano resulta? Hindi mo sila mawin yung kamag-anak mo. Bakit? Kasi hindi ka na nakikisama. Mga ngatwiran ulit, sasabihin, okay lang na makisama, wag lang makisama. Eh bakit? Masama bang uminom? Si Kristo nga gumawa ng alak sa Kanaan at uminom ng alak din. At ang maganda pa dyan, nakisalamuha pa siya. Ano bang sabi ng mga Pariseyo? Yung guro nakikisama at nakikinom sa mga makasalanan. Tapos ganito ang interpretation nila. Okay lang na umupo ka ron. Pwede ka naman mamulutan. O kaya uminom ng coke o ng soft drinks. Dahil pag uminom ka na ng alak, nakikisama ka na raw. Meron pang babanat na ganito. Ang katawan natin ay templo ng banal na espiritu, kaya wag nating sirain. Tanungin kaya kita, ano ang masama? Alak o pansit canton? Sa alak nga, uminom ka 1 linggo wala kang makukuha sakit Pero ang pansit canton, 1 linggo kainin mo, sigurado may UTI ka na. Alam niyo, ang pag-inom, binabalanse yan. Pag uminom ka, dapat may disiplina ka at responsable ka sa sarili mo. Ano ka ba naman? O di ibig sabihin, masama yung ginawa ni Kristo pag-inom ng alak. Pati doon sa Last Supper, o di ba? Uminom siya ron. Yung iba kasi, pag uminom, gusto nila contest. O, hanggat hindi natin nauubos to, hindi tayo titigil. O, minsan patatagan. Sabihin nila, hindi mo kayang itumba sa inuman. Yun ang mali, yung ganun. Kasi nga, ang pag-inom ay nakaka-relax din. O, at saka nakakapagpagaling nga sabi nga ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng kaunting alak. O biglang magsasalita na naman yung mga humahawak ng Bible. Iba yung alak noon sa alak ngayon. O bakit? Hindi ba nakakalasing ang alak noon saka sa alak ngayon? O, sa makakarinig, sasabihin na naman ng magko-comment. Kaya mo sinasabi yan kasi gusto mo minom. Mali ka dyan. Kaya ako sinasabi to dahil ipinaliliwanag ko yung maling pananaw tungkol sa pag-inom at paglalasing. Pero tandaan din natin to. Sabi sa 1 Corinthians 10:23, all things are permissible but not all things are beneficial. Means, pwedeng ilagay mo sa lugar. Meron kasing mga kapulungan na talagang hindi sila umiinom ng alak. Ngayon kung ikaw umiinom, huwag kang uminom sa harap nila. O makisama ka para hindi ka maging katitisuran. Kung gusto mo uminom, di uminom ka doon sa loob ng bahay mo. 'Di ba? Tingnan mo rin yung audience o yung makakaharap mo. Hindi ko kayo ini-encourage uminom. Bagkos, pinaliliwanag lang natin kung ano ang pagkakaunawa doon sa pag-inom ng alak. Ang big idea ay hindi masama uminom ng alak. Maging responsable ka lang. Disiplinahin mo yung sarili mo. At tingnan mo rin yung magiging audience mo. Baka mamaya sensitive pala sila sa pag-inom ng alak. Again, tayo po ay charito, karito, pinagpala at pabinaburan na ng Diyos. Did you know?